Isang lungsod na tila gintong palasyo sa pagitan ng Europa at Asya. Mga kalsadang marmol, simbahan na kumikislap sa liwanag ng araw, at mga palasyo kung saan ang emperador ay higit pa sa hari, kundi isang kinatawan ng Diyos. Ito ang mundong bumangon mula sa abo ng lumang Roma at tumagal ng higit sa 1 milenyo. Ngunit paano nga ba nabuhay ang mga tao sa imperyong ito? Paano sila nag-isip, naniwala, namuhay at bumagsak? Ito ang isang imperyong pinanday ng pananampalataya, ng sining at ng kapangyarihan. Ito ang kabihasnan ng Byzantine. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Nang bumagsak ang Western Roman Empire noong ika-5 siglo, isang bagong liwanag ang sumiklab sa silangan. Ito ang Eastern Roman Empire na kalaunay mas kilala sa pangalang Byzantine Empire. Ang puso nito, Constantinople, ang lungsod na itinatag ni Emperor Constantine. Isang lungsod na matatagpuan sa pagitan ng dalawang kontinente, ang Europa at Asya. Hindi lamang ito ang sentro ng kalakalan. Ito rin ang sentro ng kultura, relihiyon, at politika sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sa Byzantium, ang emperador ay hindi basta tagapamahala. Siya ang isang hari sa ilalim ng Diyos. Itinuturing siyang banal, tagapamagitan sa langit at lupa. Ang gobyerno, komplikado. May detalyadong burokrasya kung saan bawat opisyal ay may tiyak na tungkulin. Mula sa pananalapi hanggang sa panrelihiyon. Ang kontrol sa lipunan ay mahigpit ngunit organisado. Lahat ay konektado sa isang matibay na layunin: panatilihin ang kaayusan at kabanalan. Ang puso ng Byzantium ay ang pananampalataya. Kristyanismo ang batayan ng batas, kultura, at araw-araw na buhay. Ngunit may sariling anyo, ang Eastern Orthodox Church. Dito, ang patriarka sa Constantinople ang katapat ng Papa sa Roma.
Ang simbahan at estado ay hindi hiwalay. Magkasama silang gumagalaw tulad ng dalawang binti ng iisang katawan. At sa bawat simbahan, makikita ang sining, dasal, at katahimikan. Isang mundo ng pananalig. Hindi lang mga emperador ang bumuo ng kabihasnang ito. Ang tunay na kaluluwa ng Byzantium ay ang mga karaniwang tao. Magsasaka sa mga bukid, artisan sa mga palengke, mga ngalakal sa mga daungan. May malinaw na uring panlipunan. Maharlika, sundalo, artisan, mga ngalakal, at ang malaking masa ng mga magsasaka. Sa mga tahanan, ang buhay ay umiikot sa pananampalataya at pamilya. Sa mga lansangan, sining at musika ang maririnig. Mula sa mga relihiyosong himno hanggang sa mga kwento ng pag-ibig at digmaan. Ang edukasyon sa Byzantium ay isang karangalan, lalo na sa mga lalaki. Itinuturo ang retorika, filosofiya, agham, batas, at teolohiya. Marami sa mga sinaunang aklat ng Griego at Romano ay naligtas. Salamat sa mga iskolar ng Byzantine. Isinalin, kinopya, at iningatan nila ang kaalamang bumuo sa ating sibilisasyon ngayon. Ang panitikan ay buhay na buhay. Mga tulang relihiyoso, kwento ng mga santo, at mga talumpating pampolitika. Walang kapantay ang ganda ng kanilang arkitektura. Pinakamatingkad sa lahat ang Hagia Sophia, isang obra maestra ng inhenyeriya at pananampalataya. Ang simbahan ay tila isang himala, kisemeng tila lumulutang, mga mosaic na kumikislap sa araw. Ang sining ay may espiritu. Mosaics na gawa sa ginto, batong makukulay, at salaming pinakintab. Hindi lang ito pampaganda, ito ay panalangin, kwento, at alaala. Ang Byzantine Empire ay tulay ng tatlong mundo, Griego, Romano, at Kristiyano. Ang kanilang kultura ay naging pundasyon ng Eastern Europe, lalo na ng Russia, Bulgaria, at Serbia. Ang sistema ng pagsulat, relihiyon, at pamahalaan sa mga bansang ito ay may ugat sa Byzantium. Sa loob ng imperyong ito, nabuo ang Orthodox Christianity, isang pananampalatayang hanggang ngayon ay buhay at iginagalang. Noong 1453, bumagsak ang Constantinople sa kamay ng mga Ottoman Turks. 1,000 taon ng kasaysayan, natapos sa isang gabi. Ngunit ang pamana ng Byzantium ay hindi naglaho. Nananatili ito sa sining, relihiyon, batas, at filosofiya ng buong mundo. Ang Byzantium ay parang kandila sa dilim ng gitnang panahon. Liwanag na nagbigay inspirasyon sa Renaissance at sa buong makabagong mundo. Sa mundong puno ng pagbabago, ang alaala ng Byzantium ay paalala na ang tunay na yaman ng isang sibilisasyon ay nasa kanyang kultura, paniniwala, at kasaysayan. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim
Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.